guys, I am Slay and this is how to become a civil engineer here in the Philippines. Sa last video, pinag-usapan natin ang mga civil engineering tips na kailangan mong malaman para makasurvive sa college. And for this video, we will talk about how to ace your thesis. Dahil syempre dito sa civil engineering, meron tayong thesis na kailangan nyo gawin para makatapos dito sa program na to. And itong thesis or research na to is talagang makakatulong siya sa inyo to, kumbaga, expand your horizons dito sa field na to. And isa rin to sa parang kinatatakutan ng mga civil engineering student natin na parang as early as their first years in their college is talagang kinakabahan na sila para sa thesis nila. Pero huwag kayong mag-alala dahil ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ba masislay ang thesis nyo. And ako personally talagang na-enjoy ko talaga yung thesis days namin and naging maganda rin yung bunga niya sa huli. So ngayon pag-usapan na natin kung paano ba ang dapat yung gawin para sa thesis nyo, and let's start with choosing the research topic. Una kong masasabi dyan is okay lang maging ambitious, pero dapat kailangan mo pa rin maging practical and realistic. So pumili ka ng unique na research topic pero realistic pa rin. Realistic as in kaya mo or kaya nyo siyang gawin within the extent of your capabilities. Tapos kapag pipili ka ng research topic, the more significance the better. Kasi syempre, mas maraming matutulong tong research topic nyo is mas maganda or mas appealing siya. Ngayon, hindi lang naman kayo basta iisip ng research topic out of your stock knowledge. So dapat titignan mo kung ano yung research trend worldwide and sa mismong university or school nyo. And minsan sa pagpili ng topic is mas maganda na sundin mo kung ano yung gusto ng advisor mo. Siyempre, andun din naman yung meron kang gusto mong sariling topic na parang gusto mong ipaglaban or gusto mong itry na mag-research dito sa topic na to, pero dapat mo rin i-consider kung ano yung gusto ng advisor mo. Kasi siyempre, meron silang parang mga forte na field and mas magiging effective sila na guide para sa inyo kung doon malapit sa field na interested sila yung pinili yung research topic. And last thing na dapat nyo i-consider sa pagpili ng topic is of course yung cost. Kung kaya nyo naman mag-research sa isang topic na medyo may kamahalan yung processes na involved dito, then why not? Pero kung hindi naman, dapat mo i-consider yung cost or yung magiging cost para sa research topic na pipiliin nyo. So halimbawa nakapili na kayo ng research topic, pag-usapan naman natin kung paano isulat yung mga preliminaries or yung mga first parts ng research paper nyo. Siyempre dahil nagsisimula pa lang kayo at gagawin nyo pa lang yung thesis nyo, dapat yung mga nakasulat dito sa first parts or sa preliminaries is naka-future tense. Siyempre kailangan yung sundin yung format ng school nyo or ng advisor nyo. Kailangan nyo rin magsulat formally and professionally and makakatulong sa inyo yung pagbabasa ng ibang mga research papers para matulungan kayo para sa mga technical terms or wordings natin sa research paper. Etong next na advice na ibibigay ko para sa pagsusulat ng preliminaries is medyo controversial. Pero ito, never use AI. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong gagamit ng AI para sa direct na pagsusulat ng preliminaries nyo. Hindi ko kayo pinalaking ganyan. Okay lang gumamit ng grammar checker, pero ang i-check nyo is yung sinulat nyo out of your own minds. I don't know sa current na trend ngayon ng paggamit ng AI sa mga schools, but as for me, ang masasabi ko talaga is huwag na kayong gumamit ng AI para sa pagsusulat. And I think gumagamit na rin yung mga schools ngayon ng AI detector, so talagang wag. Ibig sabihin hindi rin sila agree sa paggamit ng AI sa mga research paper natin. Ngayon pag-usapan natin yung isang part ng research paper natin na talagang talamak sa mga estudyante, which is yung RRL. Ang una kong mabibigay na advice para sa mga RRL is of course, huwag nyo kokopyahin mismo yung mga text. Learn to paraphrase. Rephrase yung mga text sa ibang mga research papers with your own words. Parang basahin mo yung part na yon ng research paper ng iba, tapos ulitin mo lang siya with your own words kung paano mo siya naintindihan. Use proper referencing kung ano yung format na binigay sa'yo ng advisor mo or ng school nyo. Tapos kapag kumukuha kayo ng references, isulat nyo na simultaneously yung reference section ng thesis paper nyo. Ito yung isa sa mga nakakalimutan ng mga estudyante sa pagsusulat ng RRL. Sulat lang sila ng sulat ng RRL nila, pero hindi nila sinusulat ng kasabay yung references. So ang nangyayari sa ending, hahanapin pa nila isa-isa dun sa RRL kung saan nila nakuha yung sinulat nila dun. Tapos sa part din na to, i-include nyo na lahat ng key ideas. For example, ang thesis nyo is about, ano ba pwede? Halimbawa, concrete na gawa sa polymer. So, ilalagay nyo dun sa RRL nyo yung mga topics na halimbawa sa concrete,
Lalagay nyo yung mga about sa concrete, ganyan-ganyan, iba't ibang types ng concrete, tapos polymer, iba't ibang types ng polymer na ginagamit sa construction, ganyan-ganyan. Parang ilalagay mo lahat. Parang lahat ng mga ideas dun sa research topic nyo na related is ilalagay nyo dun sa RRL. Halimbawa ulit na GFRC or glass fiber reinforced concrete. So ilalagay mo doon glass fibers, tapos iba't ibang mga klase ng glass fibers, tapos yung GFRC mismo, iba't ibang mga klase ng GFRC. Basta lahat ng subtopics na pwede nyo ma-extract doon sa main research topic nyo is ilagay nyo na siya sa RRL nyo. Tapos syempre kailangan nyo rin maglagay ng mga related papers dito sa RRL nyo, pero wag masyadong madami na parang hindi na magiging unique yung research paper nyo. Ilagay nyo lang yung amount na parang masasabi or makikita yung relevance ng research paper nyo. Not too many, but not too few. Ngayon naman para sa last part ng preliminaries natin, which is the methodology. Ito sa civil engineering yung isa sa mga crucial na parts ng research paper natin. Dito sa methodology, ilagay nyo na lahat ng details about sa research process nyo. Yung materials, yung equipment, quantities, properties, processes, standards, and tests. So imagine niyo as if kino-conduct yung experiment nyo para sa research topic nyo. Etong methodology or chapter 3 ng research paper nyo, ito yung pinaka parang pinagtatanungan or dito kumukuha ng tatanungin sa inyo yung mga panelists nyo. And ito yung isang mahalagang dapat yung tandaan para sa methodology nyo. Lahat ng ilalagay nyo doon ay dapat may reference or reason kung bakit nyo siya nilagay doon. Kasi yun din yung tatanungin sa inyo ng panelists nyo. Bakit ganito? Bakit ito yung napili yung step or equipment or material? Bakit nyo to nilagay dito? Lahat tatanungin doon sa methodology nyo. Hindi pwedeng naisip nyo lang. Hindi pwedeng mema lang. Dapat lahat may reason kung bakit nakasulat doon sa methodology nyo. Maski yung mga maliliit na detalye doon, pwede yung tanongin ng panelists nyo. Ngayon kapag tinanong sa inyo yun kung saan galing tapos hindi nyo masagot, ito yung isa sa mga maling ginagawa ng mga civil engineering student pagdating sa methodology. Yung nag-iimbento sila dito sa part ng methodology. Nag-iimbento sila ng quantity, nag-iimbento sila ng property, or ng test, or ng process, or ng step. So again, medyo paulit-ulit pero mahalaga talaga na dapat lahat may reference or reason kung bakit nyo siya sinulat sa methodology nyo. Ngayon halimbawa tapos yun ang isulat yung mga preliminaries nyo. So ang next naman dun is yung inyong title defense. Unang-unang dapat yung gawin is i-master yung buong paper nyo. Master as in, hindi nyo na siya kailangan buklatin pa para hanapin yung tinatanong sa inyo ng panelist nyo. Dapat alam nyo ang bawat pasikot-sikot sa papel nyo. Fill all the gaps beforehand. As in, lahat ng butas ng paper nyo dapat maalis nyo na, dapat mapaghandaan nyo na. Pangatlo is mag-practice kayo ng delivery nyo ng presentation ng paper nyo. Dapat magtunog confident kayo. Kung hindi man kayo confident masyado, dapat at least magtunog confident kayo. Tapos at the end of your title defense, always acknowledge your panelists. Lahat ng sinasabi nila, medyo kailangan nyo muna mag-agree. Sa mga parts naman na parang disagree kayo sa sinasabi ng panelists, pwede nyo naman siyang sabihin in a very respectful way. And syempre, hindi naman may iwasan yung meron silang bagong input na may bibigay sa inyo. So, dapat yung replyan ng thank you so much for that input. We'll look into it. Parang ganon. So, ayun, kapag nakita naman ng panelists or ng advisors nyo na feasible naman yung research nyo is, syempre, ipapasa nila kayo sa title defense. Kapag nakita nila na sure na kayo dito sa paper nyo, wala na silang makitang butas at parang ready na kayo na gawin yung experiments nyo is talagang makakapasa kayo sa title defense nyo. Ngayon, nakapasa na kayo sa title defense nyo, ang next naman na gagawin nyo is i-conduct nyo na mismo yung study nyo. Ang pinakauna kong ma-advise sa inyo is gawin nyo na lahat as soon as possible. Wag na kayo magsasayang ng oras. Hindi naman sa magmadali kayo, pero sulitin nyo lahat ng oras para maaga kayong matapos. Kasi kapag maaga kayong matapos, kung meron mga errors or dapat mga corrections na gawin is magagawa nyo pa sila at marami pa kayong time. Next is ito, sobrang hindi nyo to dapat makalimutan. Dapat lahat is recorded. Yung costs, yung quantities, yung parameters, yung results, dapat lahat naka-record yan at lahat organized. Lahat ng data na makukuha nyo is dapat naka-record siya. Kasi syempre, kailangan nyo yung mga data na to. Kapag nawala yan, ay nako, uulitin nyo yung study nyo.
Ngayon kapag ginagawa nyo na yung study nyo or kinoconduct nyo na yung mga processes ng study nyo, ito yung time na pwede na kayo maging OC or very sensitive pagdating sa mga results na dapat lahat accurate or precise. As in, lahat ng detalye dapat okay na okay sa standards nyo. Dapat pulido lahat para yung mga makukuha nyong data or results is accurate. Dahil kapag medyo malaki discrepancy sa mga data or results na makukuha nyo is may hirapan kayo pagdating sa final defense nyo. Ngayon habang ginagawa nyo yung study nyo, ito rin yung time na dapat sinusulat nyo na simultaneously yung paper nyo. Ito na yung nagre-revise kayo ng mga chapters 1 to 3 nyo, ginagawa nyo ng templates yung chapter 4 and 5 nyo. Yun, magkakasabay yung ginagawa doon sa pagko-conduct ng experiments nyo. Ngayon, since parang nagsusulat kayo assuming na nagawa nyo na yung study nyo, so dapat mga naka-past tense na yan, naka-organize na yung mga references nyo, naka-organize na rin yung mga tables, yung mga graphs, yung mga indices. Tapos sa lahat ng ginagawa nyo, always double check, triple check. As in, maging OC kayo sa lahat ng bagay sa research nyo na parang gusto nyo talaga siyang maging polido. Tapos kapag nagko-conduct na rin kayo ng study nyo, always seek guidance from your advisor or co-advisor. Gusto nila yan na nagtatanong-tanong kayo sa kanila at marami rin kayong matutunan sa kanila or marami kayong makukuhang tulong or input mula sa kanila. Kasi syempre, lahat naman kayo first time na mag-thesis dito sa civil engineering. So, hindi nyo naman alam lahat ng bagay agad dito sa pagbuo ng research paper nyo. Ngayon, halimbawa, tapos na kayo sa lahat ng mga experiments nyo, nakuha nyo na lahat ng data nyo, na lahat ng results nyo, na-analyze nyo na lahat. Ang next na doon is yung inyong final defense. Ito na. Ito na talaga yung pinaka nagpapakabog ng mga dibdib ng mga civil engineering student, itong final defense. So, before mag-final defense, triple check your manuscript and master your whole paper. Gaya ng ginawa niyo sa title defense, minaster niyo yung paper. Syempre dito sa final defense, dapat mastered na yung papel nyo. Meron pa rin mga butas na pwedeng makita ng mga panelists nyo. Gawin nyo na agad ng paraan, paghandaan nyo na. At talaga namang mahalaga na dapat master mo yung buong papel mo. Hindi lang yung part or section na inassign sa'yo ng leader mo. Dapat buong papel kaya mong ipaglaban. Ganon. And yung pagiging confident, padali lang naman siya kung alam nyong maayos yung pagkakagawa nyo ng research paper nyo, di ba? Ngayon, kung meron pa rin parang nakitang kulang yung panelists or advisors nyo about dun sa research paper nyo, pwede naman kayo mag-reply dun na parang, thank you for your input, ma'am, sir. We'll include that to our recommendations. Parang ganon. Kasi wala naman na kayo magagawa tapos na yung research paper nyo. So parang if may mga kulang pa doon, para na siya sa mga future researchers. Ganun lang naman yun. Nang iiwasan nyo yung parang magbuka kayo natatakot or nalulungkot or nagulat doon sa sinabi ng panelist nyo. And na yun, if maayos yung delivery or presentation yun sa final defense nyo, nasagot nyo lahat ng tanong ng mga panelists ng maayos, then is makakapasa kayo at makakagraduate kayo! So for those of you na medyo malapit ng mag-thesis, I hope mapanood nyo itong video na to and marami kayong matutunan and maging ready kayo para sa isang mabigat na parte ng college life nyo pero magiging worth it naman sa dulo. Hindi naman natin may kakailan na is talaga to sa mga intense na part ng college life nyo, especially as civil engineering student dahil mahirap talaga yung thesis dito sa civil engineering and maski sa ibang mga engineering courses. And for those of you na nagsisimula pa lang sa civil engineering, I hope hindi kayo mas lalong kabahan dahil sa video na to. Instead, maging excited kayo para sa research paper nyo dahil again, mag-enjoy kayo once na ginagawa nyo ng maayos yung research nyo. Isa rin sa mga naka-excite sa paggawa ng thesis is yung dami ng matututunan nyo sa application ng civil engineering. Pati na rin sa mga bagay na madi-discover mo dahil sa mga research na ginawa nyo. So I hope nakatulong ako sa inyo para sa pag-prepare nyo para sa thesis nyo. And again, kaya nyo yan. So that's it for this video guys and I hope marami kayo natutunan on how to ace your thesis. Sana naging excited kayo na magawa at matapos ang thesis nyo hanggang sa graduate kayo. Dahil sa next video, pag-uusapan natin kung anong mga bagay na dapat yung gawin after nyo graduate sa civil engineering. Thank you so much for watching this video guys. I hope you like and share this video and of course, subscribe to my channel. Goodbye guys. I am Engineer Slay and see you on the next video. Bye-bye!